Ang pag-ibig ay walang pinipiling edad o panahon. Kusa na lamang itong mararamdaman ng isang tao kahit na ano ang pagpigil na gawin niya. Kaya lang syempre hindi maiiwasan na mahusgahan ang lipunan sa oras na ikaw ay umibig nang may edad ka na. Nasa sayo na lamang kung paano mo ipaglalaban ang taong pinakamamahal mo. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo Papa Dudut, pati na rin po sa mga masusugid ninyong mga listeners. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Mariel, 47 years old at nagtatrabaho bilang mananahe sa tiyahin ko. Matagal nyo na po akong taga-subaybay at palagi rin po akong naiiyak sa mga kwentong inyong binabasa. Mababaw kasi ang luha ko kaya naman mabilis akong maiyak sa mga sulat na inyong binabasa. May mga oras din na nakaka-relate ako sa mga ka-online nating nagpapadala ng kanilang sulat. Lalo na sa mga ka-online natin na matagal nang namuhay na matandang dalaga. Ganon din kasi ako dati Papa Dudut. Nang minsang magkaroon ako ng boyfriend noong nasa college pa ako ay hindi yon muli pang naulit. Nawalan na rin kasi ako ng gana sa mga lalaki. At sa pakikipagrelasyon hanggang sa naibaling ko na nga lang ang atensyon ko sa pagtatrabaho at pagtulong sa pamilya ko. Hindi ko na malaya na tumatanda na pala ako hanggang sa eto na nga. Nag-aasawa na lahat ng mga kapatid ko at kapag nagkakaanak sila, ako ang nagiging tagapag-alaga. Ganyan din ako ang role ko sa mga tiyahin kong tumatanda na. Kapag may nagkakasakit sa kanila at na ospital, ako ang madalas pakiusapan para maging tagapagbantay. Wala nga naman kasi akong asawang dapat na asikasuhin o anak na dapat alagaan. Okay lang naman sa akin Papa Dudut ang sitwasyon ko sa ngayon. Sa katunayan, tanggap ko nang magiging ako na lang talaga ang mag-isa hanggang sa pagtanda. Kasi yon ang palaging nasa isipan ko. Matanda na ako para magka-love life at bumuo ng pamilya. Dapat lang na makontento na ako sa buhay ko. Kaya nga lang may nakatakda palang mangyari sa buhay natin na minsan na hindi natin inakala na mangyayari pa. Kagaya na lamang ng minsan magkaroon ng salo-salo sa bahay dahil nakagraduate na sa college ang pamangkin kong si Manuel. Nagkaroon siya ng bisita noon na William ang pangalan. Nang maghatid ako sa kanila ng maiinom ay napansin ko kaagad ang kakaibang tingin na ginagawa sa akin ni William. Hanggang sa ipakilala na nga ako sa kanya ni Manuel. Nagkaroon siya ng bisita noon na William ang pangalan. Nang maghatid ako sa kanila ng maiinom ay napansin ko kaagad ang kakaibang tingin na ginagawa sa akin ni William. Hanggang sa ipakilala nga ako sa kanya ni Manuel. At doon niya ako binola-bola at sinabi na mukha raw kaedad ko lang ang pamangkin ko. Siyempre natawa na lamang ako sa mga sinabi niya at hindi na yon pinansin pa bago ako bumalik sa loob ng bahay. Saan ko nga ba nalagay yung panandok? Bulong ko nang makapasok ako ng kusina. Nilibot ko ang paningin ko nang bigla na lamang may pumasok na lalaki doon. Ay kalabaw! Bulalas ko. Naku ate, tao ho ako mukha lang bakulaw. Natatawang wika naman ni William. Ay pasensya ka na ha, ikaw naman kasi nakakagulat ka. Eh teka, ikaw yung kaibigan ng pamangkin kong si Manuel hindi ba? Anong kailangan mo dito sa kusina? Tanong ko. Hihingi lang sana ako ng kalamansi at saka konting sili at number mo na rin. Pasimpleng hirit niya. Ano? Masungit na tanong ko. Sabi ko baka meron ka dyang kalamansi tapos sili at toyo. Ilalagay namin sa sisig, sagot niya. Okay. Mali lang pala yung pagkakarinig ko. Teka, ikukuha kita. Sagot ko bago ko siya inabutan ng mga kailangan niya. Ikaw pala yung nagluto ng sisig? Ang sarap ng pagkakaluto mo. Sinubukan mo na bang magpa-order? Tanong niya. Hindi tsaka hindi ko kayang mga lutong pang madamihan. Yung pang pamilya lang kaya kong lutuin. Natutuwang sagot ko naman dahil sa pagpuri niya sa niluto ko. Siguro tuwang-tuwa sa yung asawa mo.
Ang galing mo kasi magluto eh. Pasimpleng pag-uusisa pa niya. Asawa? Naku wala akong asawa. At wala na akong balak na mag-asawa kasi magsi-50 na ako. Sagot ko naman. Ha bakit naman? Ang bata mo pa sayang naman. Ako nga 50 na pero pakiramdam ko 30 pa lang. Natatawa ang sabi niya. Ha 50 ka na pala? Akala ko halos hindi nagkakala yung edad ninyo ng pamangking ko. Gulat na wika ko. Huwag ka mag-alala, hindi lang ikaw ang nagsasabing mukha pa akong bata. William nga pala, muling pakilala niya sa kanyang sarili. Mariel na lang din ang itawag mo sa akin, saka okay lang ba na dalhin mo na yung mga kalamansi doon kasi mukhang hinihintay ka na nila. May gagawin pa rin ako dito sa kusina, pagtataboy ko pa sa kanya. Ganun ba? O sige. Sige, pasensya na kung nakakabahala ko ha. Sige na at mauna na ako Mariel. Paalam naman niya. Akala ko talaga papadudot ay nasa lampas 30 lang ang edad ni William. Kaya nagulat talaga ako nang sabihin niya na 50 na pala ang edad niya. Matangkad kasi siya, matipuno ang pangangatawan tapos ay hindi pa masyadong may wrinkles sa mukha. Kaya madali niyang naitatago ang totoong edad niya sa itsura niya. Hindi ko na rin ginawang big deal pa ang pag-uusap namin yon ni William. Inisip ko na lamang na baka wala siyang mapagtripan ng araw na yon kasi parang sa akin siya nagpapapansin. Ilang araw ang lumipas ay nagulat na lamang ako nang may tumawag sa cellphone ko na number at hindi nakasave sa cellphone ko. Pero mas nagulat ako nang malaman ko na si William pala ang tumatawag. Teka, paano mo nalaman yung number ko? At saka bakit ka pala napatawag? Masungit at medyo nagtatakang tanong ko. Kay Manuel. Kay Manuel ko hiningi yung number mo. Gusto ko lang talagang itanong kung may gagawin ka mamaya. O bukas? Tanong pa niya. Meron pero teka nga ha. Bakit ba tanong ka ng tanong? Pagsusungit ko pa. Gusto ko lang malaman. Huwag mo naman sana kung sungitan ka agad. Nakikipagkaibigan lang din naman ako eh. Sorry din kung nagulat kita sa pagtawag ko na ito. Gusto kasi talaga kitang makilala. Mukha ka kasing mabait kaya gusto sana kitang ayaing lumabas kung pupwede. Ang sabi pa niya. Alam mo kasi William, wala akong panahon sa mga ganyang bagay. Pwedeng iba na lang ang ayain mo. Medyo busy rin kasi ako eh. Pagsusungit ko pa. Sige na pagbigyan mo na ako kahit ngayon lang. Pakiusap niya. Hindi nga ako po pwede, pasensya na kasi marami talaga akong ginagawa. Pagtatanggi ko naman. Ano bang ginagawa mo? Matutulungan ba kita dyan? Tanong pa niya. William please. Ayoko sanang magtunog bastos pero huwag ka nang makulit. Wika ko. Pumayag ka na kasing lumabas tayo kahit na isang beses lang. Request pa niya. Hindi nga ako pwede, marami akong ginagawa. Iba na lang ang ayain mo. Sige na. Ibababa ko na tong telepono. Bye. Paalam ko bago binaba ang tawag. Unang beses ko pa lamang nakausap si William ay hindi na naging maganda ang dating niya sa akin. Nakukulitan kasi ako sa kanya at isa pa ay feeling close siya kapag kinakausap ako. Ayaw ko na sanang pansinin siya pero todo build up ang pamangkin ko kay William. Kesyo mabait daw ito, nakakatuwang kasama at masipag na security guard. At kaya raw nagawang ibigay ng pamangkin ko ang number ko kay William ay dahil na love at first sight daw ito sa akin. Tuloy lalong lumakas ang pangangantsaw ng tiyahin ko at ng pamangkin ko sa akin papadudot. Ang malala pa nito, isang araw ay nagpunta sa bahay si William na may dala pang bulaklak at chocolate. Pormang-porma din siya na akala mo talaga ay nagbibinatang aakyat ng ligaw. Kinausap niya pa mga kasama ko sa bahay at binibida na gusto niya akong ligawan. Sa totoo lang, sa halip na matuwa ay nairita ko sa ginawang yon ni William papadudot. Para sa akin kasi hindi na bagay ang mga ganong bagay sa edad namin. Kaya naman lalo ko siyang sinungitan sa text at tawag para naman magkusa na siyang tantanan ako. Pero marunong din talagang pumaraan si William. Nagpatahi at umorder siya ng mga kortina para dalhin ko sa bahay nila.
Wala naman akong nagawa kung hindi ang dalhin yon sa kanila. Pero kaagad din akong nagpaalam na kailangan ko nang umuwi. Teka sandali Mariel, iniiwasan mo ba ako? Kasi hindi naman sa pambabastos pero napapansin kong parang lagi mo akong sinusangitan at iniiwasan. May nasabi ba akong ayaw mo? Masyado na ba akong nagiging makulit para sa'yo? Wika pa ni William nang pigilan niya akong lumabas ng bahay. William, didiretsuhin na kita ha. Hindi ko kasi nagustuhan yung ginawa mo nung isang araw na pagpunta sa bahay. Yung mga may dala ka pang bulaklak at chocolates, diretsong sabi ko sa kanya. Bakit masama ba yun? Hindi ba gano'n naman talaga yung mga nanliligaw? Paano mo ba gustong ligawan kita? Sunod-sunod na tanong niya. William, pwede bang sa iba mo na gawin yung mga ginagawa mo para sa akin? Hindi na kasi talaga ako naghahanap ng karelasyon. Okay na ako na ganito ako. Nasubukan ko nang magmahal noon at ayaw ko nang umulit pa. Wika ko. Sobrang tindi ba nung ginawa sa'yo ng ex mo kaya nagkakaganyan ka? Pag-uusisa pa niya. Huwag na lang natin pag-usapan yan, okay? Pag-iwas ko naman. Sige sorry kung naging matanong ako. Pero sige kung ayaw mong ligawan kita baka pwede namang kahit na maging magkaibigan na lang tayo. Tanong pa ni William. Hay, mas mabuti nga siguro maging magkaibigan na lang muna tayo. Hanggang doon lang din kasi ang kaya kong ibigay. Mabuti na rin at nagkausap tayo ng maayos. Sagot ko pa. Ikaw lang naman kasi dyan ang nagsusungit sa akin eh. Kita mo naman ang bilis kong kausap. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Sabi nga sa kasabihan ng babaeng maganda, hindi dapat pinipilit. Natatawang sabi pa niya. Nang dahil sa pag-uusap na yon ay naging kampante na ako sa kanya. At least alam ko nang hindi na niya ulit ako kukulitin pa. At nang magpatulong siya magkabit ng kurtina ay pinaunlakan ko naman siya. O hindi naman mahigpit yung pagkakabuhol nitong tali ng kurtina mo ah. Madali lang naman tong tanggalin bakit nahirapan ka? Nagtatakang tanong ko habang nakatungtong ako sa isang upuan. Aba ewan ko ba kanina ang hirap tanggalin Sagot naman ni William. Ay nako siguro tinatamad ka lang magtanggal ng ganito Ang wika ko. Bababa na sana ako mula sa silya nang bigla naman itong biglang umuga hanggang sa tuluyan ng matumba kasama ako. Kagad naman akong nasalo ni William. Buti nasalo kita. Nasaktan ka ba? Tanong pa ni William. Hindi naman. Nagulat lang ako kasi biglang umalag yung upuan kaya na out of balance ako. Sorry, kinakabahang sagot ko. Hindi ako sa pagkahulog kinabahan kung hindi sa pagtama ng mga tingin namin sa pagkakahawak niya sa akin. Kaya nga kaagad na rin akong lumayo sa kanya noon, Papa Dudut. Sorry saan? Okay lang, ang mahalaga ay okay ka. Wala ba talagang nasaktan sa'yo? Tanong pa niya. Oo, ayos lang ako. Sige na, aalis na ako ha. Madami pa akong tutupiin tatahiin pala. Natatarantang paalam ko naman sa kanya. Papadudot ibang klaseng kaba ang naramdaman ko ng mga oras na nagkadikit kami ni William. Para bang may kakaibang kuryente na dinadala yung mga palad niya sa balikat ko nang alalayan niya ako. Ngayon ko lang ulit naramdaman yung ganong klaseng bilis ng tibok ng puso. Pagka-uwi ko nga sa bahay ay hindi matanggal sa isipan ko si William at yung nangyari. Nagulat pa ako nang bigla siyang mag-text at magtanong kung ligtas daw ba akong nakauwi sa bahay. Pero bigla ko namang naramdaman yung sincerity at concern sa text na yon. Unti-unti nga ay binawasan ko na yung pagsusungit ko kay William at nagre-reply na rin ako ng maayos sa mga text at tawag niya. Pagkakaibigan lang naman ang hinihiling niya kaya pinagbigyan ko na rin siya. At sa halos araw-araw nga naming pag-uusap ay nararamdaman kong lumalambot na ang puso ko sa kanya. Pero pinipigilan ko ang sarili ko kahit pa lagi niyang sinasabi na gusto daw niya ako. Sa tuwing iniisip ko kasi na makikipagrelasyon pa ako sa edad kong ito ay nasasagwaan ako.
Isa pa ay lipas na yung panahon ko para sa pag-ibig na yan. Mariel, salamat at pumayag kang makipag-date sa akin. Ang wika pa ni William. Date? Sabi ko nga sa'yo na hindi nga ito date. Sadya namang pupunta ako dito sa mall at may bibilhin tapos saktong papunta ka na rin dito kaya parang nagkasabay lang tayo. Ang wika ko naman. Para sa akin date na to. Kahit na anong pagsusungit ang gawin mo sa akin, hindi pa rin kita tatantanan. Wala crush na kita. Natatawa ang sabi pa niya. Hoy, hinaan mo nga yung boses mo at baka mamaya may makarinig sa'yo. Naiilang naman na saway ko sa kanya. Bakit naman? Totoo naman yun na crush kita. Giit pa niya. Uy, tumigil ka nga. May edad na rin tayo para dyan sa crush na yan. Pagsasaway ko pa. Bakit ba kasi ayaw mong maniwala sa akin? Sabi ko nga sa'yo hindi ba gusto kita? At kahit araw-araw mo kong pinagtatabuyan, gusto ko pa rin subukang ligawan ka. Wika ulit niya na hindi ko na lang pinansin. Alam ko kasi kung saan na naman pupunta ang usapan na yon kaya nagaya na lamang akong kumain kami sa may food court. May iba pa kaming napagkwentuhan noon tungkol sa mga buhay namin. At bawat kwento ni William ay talaga namang natatawa ko. Ang dami kasing pangyayari sa buhay niya na ang hirap paniwalaan. At feeling ko ay ginagawa na lang niyang katatawanan yon. Nasa kalagitnaan kami ng kwentuhan namin, Papa Dudut, nang may biglang lumapit sa lamesa namin. Si Leo na isa kong dating kaklase at matagal nang hindi nakakausap. Masaya kami nagkukwentuhan saglit at kumustahan dahil naging malapit din kami sa isa't isa. Tinanong niya rin ang cellphone number ko para sa nalalapit naming reunion. Pero bago ko pa naibigay ang cellphone number ko sa kanya ay bigla namang umubo-ubo si William na halatang nagpapapansin. O William, napano ka dyan? Tanong ko sa kanya. Mariel, akala ko ba gusto mo nang umuwi? Tanong niya. Sandali lang, nakita mo nang may kausap pa ako, hindi ba? Ang sabi ko naman. Kasama mo? Biglang singit ni Leo. Oo, si William, kaibigan ni Manuel, yung pamangking ko. William, si Leo nga pala, classmate ko nung high school. Pagpapakilala ko sa dalawa. William nga pala, manliligaw ni Mariel. Pakilala naman ni William sa sarili niya. Uy, ano ba yung sinasabi mo? Pagsasaway ko sa kanya. O bakit? Totoo naman Manliligaw mo ko at nililigawan kita. Hindi ba yun pwedeng malaman ng kaibigan mo? Tanong naman niya. Naku Leo, huwag mong intindihin niyang si William. Mabiro lang talaga yan. Wika ko pa kay Leo. Ano ka ba Mariel? Okay nga yan galingan mo pare ha. Sana'y mapasagot mo na yan si Mariel at nang makahabol pa sa biyahe ng buhay may asawa. O teka, tumatawag na si Mrs. Sinahanap na yata ako. Sige na Mariel, William at mauna na ako ha. Alam pa ni Leo bago naglakad palayo sa amin. Ano naman ba yung sinasabi mo kay Leo kanina? Ikaw talaga, napapailing na sabi ko. Bakit? Mali ba yun? Totoo namang nililigawan kita Kahit na harap-harapan mong ipinamimigay yung number mo sa ibang lalaki. Ang sabi naman niya. Ibang lalaki ka dyan. Si Leo yun at kilala ko yun. Tsaka may asawa na yun. Teka nga William, seryoso ka ba talaga sa akin? Hindi ka ba naiilang? Ang tatanda na natin nalipasan na nga tayo ng panahon. Biruin mo halos 50 na tayo. Tapos magliligawan pa tayo. Tanong ko sa kanya. Di sagutin mo ako kaagad tapos pakakasalan kita. Sagot naman kaagad niya. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin William. Hindi ka ba talaga nahihiya? Tanong ko pa. Ikaw lang nag-iisip ng ganyan Mariel. Wala naman kasing nakakahiya dahil walang edad ang pag-ibig. Kapag naramdaman mong mahal mo ang isang tao ay mawawalan ka ng pakialam sa ibang bagay. Yung pagmamahal mo lang ang mahalaga. Marie, makinig ka sa akin. Kung naiilang ka man sa sitwasyon natin, pasensya ka na pero wala na kasi akong maisip na ibang paraan para maiparamdam sa'yo na gusto kita. Seryoso ako Mariel, kaya sana ay pagbigyan mo ko. Saka hindi naman kita minamadali, masaya na ako na pumapayag kang kausapin kita at samahan kita. Malaking bagay na yon para sa akin basta maghihintay ako hanggang sa maging handa ka na.
Mahabang sagot niya sa sinabi ko. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ko talaga alam kung anong nakita sa akin ni William at nahulog siya sa akin ng ganon. Sobra-sobra kong iparamdam niya sa akin na mahal niya ako. Nung una talagang nagdududa pa ako at naiilang pero pinaparamdam niya sa akin na wala akong dapat na ikahiya. Kaya ayon, hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na pagbigyan ko na siya. Hanggang sa sinagot ko na rin siya at naging kami na nga. Hindi ko lang akalain, Papa Dudut, na kung kailan magsisingkwenta na ako ay saka pa ako nagka-boyfriend. Sa mga unang buwan ng relasyon namin ni William ay medyo nangangapa pa ako kasi hindi ako sanay na laging may kausap o ina-update. Hindi na rin ako sanay na may inaamo kapag nagsiselos. Sa aming dalawa rin kasi ni William, siya yung mas showy at mas malambing. Siya yung harap-harapang magparamdam kung gaano niya ako kamahal. Wala siyang pake kahit may ibang taong nakatingin, pero ako sa totoo lang ay naiilang kapag ganyan siya. Sabi ko nga sa kanya, bawas-bawasan yung paglalambing lalo na kapag nagpupunta siya sa bahay. Hindi ko pa kasi sinasabi sa mga tiyahing ko na kami na. Ewan ko ba, naiilang talaga ako. Sabi ko na lang kay William, saka na namin sabihin kapag medyo matagal na yung relasyon namin. Alam kong hindi siya masyadong pabor doon pero pinagbigyan na rin niya ako. Ang mahalaga naman ay pareho naming mahal ang isa't isa. Bakit ba nayayamot ka? Nagtatakang tanong ko nang bigla na lang siyang pumasok sa sala kahit nasa kusina kaming dalawa at nagluluto. Kami na lang din ang tao noon sa bahay niya. Paano ikaw kung sino-sino yung chinachat mo? Binili natin yung cellphone mo kahapon para mas makatipid tayo sa load at sa messenger na lang tayo magchat-chat tapos makikita ko na may kachat ka ng iba. Sagot niya na ang tinutukoy ay ang pakikipag-chat ko kay Leo. Sorry na mahal, huwag ka na magalit. Dahil nga bago tong cellphone ko ngayon ko lang nabasa yung mga chat ng mga classmate ko noong high school. Pati yung mga dati kong katrabaho, syempre naman nagkumustahan kami. Paglalambing ko sa kanya. Okay lang naman na magkumustahan pero sana naman pag oras nating dalawa, oras lang natin. Minsan ka na nga lang pumunta sa bahay ko, ganito pa tayo. Nagtatampong sabi pa niya. Kasi nga medyo busy ako ngayon. Alam mo naman magfe-fiesta rito sa isang linggo. Kaya nga ang mga tao puro order ng kurtina. Kagabi nga 1:00 na ako natulog. Matapos lang yung mga order sa akin. Hay, alam mo na. Bahala ka na nga dyan kung magtatampo ka. Uuwi na lang ako. Medyo naiinis na ring wika ko. Teka, ito naman hindi mabiro. Nagpapalambing lang ako Biglang bawi naman ni William. Ang tanda-tanda na natin magpapalambing ka pa. Hindi na uso sa atin yan pagsusungit ko pa. Hindi mo mawawala sa usong paglalambing Ikaw lang talaga dyan ang pinaglihi sa yelo kaya ang lamig-lamig mo. Pero okay lang kahit pinaglihi ka sa yelo. Pinaglihi naman ako sa apoy kaya ako nang bahalang magpainit sa'yo. Pil yung wika niya. Bastos ka talaga. Siguro gutom ka na kaya kung ano ang mga sinasabi mo. Buti pa kumain na tayo. Saway ko sa kanya pero bigla niya akong niyakap kasunod ang paghalik niya sa leeg ko. Nung una ay medyo tumatanggi ako pero nagsimula ko nang magustuhan ang ginagawa niya lalo na nang buwaba na ang mga labi niya. Nagsimula na rin siyang mamasyal ang mga kamay niya sa iba't ibang parte ng katawan ko. Hanggang sa tuluyan ko nang maibigay ang sarili ko sa kanya sa kauna-unahang pagkakataon. Gising ka na pala. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong pa ni William. Okay lang. Medyo nahihiya ako sa ginawa natin. Sagot ko. Anong nakakahiya dun? Mahal mo ako, mahal kita. Kaya walang nakakahiya kung gawin natin yun. Wika naman niya. Ewan ko ba, pakiramdam ko ang taba-taba ko. Ang tanda ko na. Ang pangit na ng katawan ko. Hindi ako nakapag-toothbrush. Tapos ngayon magkatabi tayo sa kama. Nakahubad. Ewan. Ikaw naman kasi binigla mo ko. Napapailing na wika ko. Malay ko bang first time mo pala? Talagang wala ka man lang naging boyfriend? Pag-uusisa niya.
Meron naman yung una kong boyfriend mga 23 years old ako noon. Pero alam mo naman nung panahon natin kasal muna bago yung ganitong bagay. Nung nag-break kasi kami mas nag-focus ako sa trabaho kaya ayun, hindi na nasundan. Yung ibang mga manliligaw sa akin dati ang bibilis sumuko. Hanggang sa tinamad na akong makipagrelasyon. Lumipas na lang yung mga taon, tumanda na ako at nasasanay na mag-isa. Pagkukwento ko pa. Hanggang sa dumating ako sa buhay mo at nalaman mong masaya pala ang may kasama. Nakangiting hirit naman ni William. Che, tumigil ka na nga dyan at baka ngayon ka lang ganyang kalambing tapos dahil nakuha mo na ako, yung gusto mo sa akin iiwanan mo na lang ako. Malungkot na wika ko. Ikaw ang baliw. Yan ang wag na wag mong iisipin. Hindi kita niligawan para lang angkinin ka. Niligawan kita kasi mahal kita. Tatandaan mo na mahal kita kaya hindi kita iiwanan. Seryosong sagot naman niya. Oo Papa Dudut, magsa-50 na ako ng matikma ng first time ko. At masaya ako na ginawa ko yon kasama ang lalaking nagpaunawa sa akin na ang pagmamahal ay walang kinikilalang edad at estado sa buhay. Sa paglipas pa ng mga buwan, mas minahal ko na si William at mas naging kampante na ako kapag iniisip ko na siya ang makakasama ko sa panghabang buhay. Napag-usapan na rin namin na sabihin na sa pamilya ko ang relasyon namin at ang kagustuhan naming magpakasal. Laking pasasalamat ko talaga Papa Dudut na pinagbigyan pa ako ng tadhana na makilala ang lalaki magdadala ng kakaibang saya sa buhay ko. Ang lalaking mamahalin ako ng totoo at mamahalin ko rin ng buong buo. Papa Dudut, kung sa ugali lang din ang pag-uusapan ay wala na talaga akong maipipintas pa sa boyfriend kong si William. Napakabait niya hindi lamang sa akin kung hindi pati na rin sa buong pamilya ko. Pinaparamdam niya sa akin na nahanap ko na talaga ang lalaking binigay ng Diyos para makasama ko sa panghabang buhay. Kaya nga lang kung kailan naman malapit na kaming lumagay sa tahimik na buhay ay saka pa ako may malalaman na sisira sa pagtitiwala ko sa kanya. Nasa bahay ako ni William at hinihintay siyang makauwi nang may dumating na isang babae na nagpakilalang Shean, na asawa daw ni William. Kesyo ginawa lang daw akong kabit ni William nang hindi ko alam. Siyempre hindi ko kagad pinaniwalaan ang sinabi niya at nauwi sa pagkatalo ang lahat hanggang sa dumating na nga si William at inawat kaming dalawa. Ano ba Shean? Tigilan mo na nga yan? Matagal na tayong tapos hanggang ngayon ba naman ganyan ka pa rin? Galit na saway ni William kay Shean. Hindi pa tayo tapos dahil ayokong matapos tayo. Alam ko namang mahal na mahal mo pa rin ako. Galit ka lang ngayon kaya nagagawa mong mambabae ng kung sino-sino. Gaya na lang ng malanding yan. Pagtataray pa ni Shean. Tigilan mo na nga kami Shean. Girlfriend ko si Mariel at pakakasalan ko siya. Ang wika naman ni William. Magpapakasal ka dyan? Paano kami ng anak mo ha? Ang sinabing yon ni Chea nang biglang tila pumiga sa puso ko sa sakit. Hindi ako makapaniwala at hinihiling ko noon na sana ay hindi yon totoo. May anak na kayo? Gulat at pigil ang mga luha na tanong ko. Oo, bakit pati ba yon hindi nasabi ng asawa ko sa'yo? Taas ang kilay na tanong ni Shean. Walang hiya ka William? Manluloko ka? Sigaw ko. Sandali Mariel, magpapaliwanag ako please. Pagpapakalma naman sa akin ni William. Magpapaliwanag ka? Baka ang ibig mong sabihin, pasasakayin mo lang ako sa kasinungalingan mo. Hayop ka, sigaw ko sa kanya. Huwag ka kasing maniwala sa mga sinasabi ng babaeng yan, baliw yan. Oo may anak kami pero hindi ko siya asawa, ang wika pa ni William. O kita mo na, pati ang tungkol sa anak niya hindi niya sinasabi sa'yo tapos ngayon aaminin niya? Magalit ka kasi nagsisinungaling sa'yo, gatong pa ni Shean. Manahimik ka na nga Shean, isa pang salita mo dudugo na yung huso mo banta pa ni William. Bahala na kayo dyan. Huwag niyo na akong isali sa gulo ninyo. Wika ako pero pinigilan ako ni William.
Kagad ko naman siyang nasampal nang hawakan niya ang braso ko. Ang kapal ng mukha mong lalaki ka? Nananahimik ako tapos ginulo mo yung buhay ko. Pinaniwala mo ako sa kasinungalingan mo. Ngayon, naalala ko na kung bakit ayoko na magmahal kasi lahat ng lalaki ay pare-pareho. Mga manloloko kayong mga hayop kayo. Sigaw ko sa kanya bago tuloy-tuloy na umalis na ng bahay. Ang sakit-sakit, Papa Dudut. Nagsikip talaga ang dibdib ko na mga oras na yon. Umuwi ako sa bahay na bitbit ang sama ng loob. Hindi ko kasi maipakita sa mga tiyahin ko kung gaano ako nasasaktan dahil wala naman silang alam sa nangyayari sa amin ni William. Wala akong masabihan kahit kanino nang ipinagdadaanan ko kaya iniyak ko na lamang ang lahat ng yon ang gabing yon, Papa Dudut. Bakit naman ganon ang tadhana? Pasasayahin ka nga niya at ililipad sa ulap ng kaligayahan pero isang araw ay ibabagsak ka rin niya sa lupang punong-puno ng maliliit na karayom na tutusok sa puso mo. Kinaumagahan ay pinuntahan ako ni William pero hindi ko siya kinausap at pinalis ko siya sa bahay. Tinawagan niya ako at tinext pero sinabi ko lang sa kanya na tigilan na ako at tapos na kami. Hanggang isang araw ay tinanong ako ng pamangkin ko kung may problema daw ba kami ni William. Madalas daw kasi itong absent sa trabaho at kapag naman nasa duty ay laging tulala kaya minsan ay napapagalitan daw ng boss niya. Gustuhin ko mang pabayaan na si William ay may awa pa rin akong naramdaman para sa kanya. Kaya naman isang araw ay pinuntahan ko siya sa bahay niya para tapusin ang lahat. Kaya nga lang, Papa Dudut, ay ibang nangyari. Lalo na nang ipagtapat na niya sa akin ang totoo. Natakot lamang siyang malaman ko na may anak na siya kay Chean kasi baka hindi ko siya matanggap. Natakot siya na baka hindi ko siya magawang mahalin ng dahil doon. Sinabi rin niya sa akin ang totoo na hindi sila kasal ni Chean at gawa-gawa lang yon ng ex-partner niya. Patuloy niyang sinusustentuhan ang anak niya at pinapasyal paminsan-minsan pero hindi raw kasama si Chean dahil matagal na nga tapos ang relasyon nila. Doon na unti-unting luminaw ang lahat sa akin, Papa Dudut. Wala nga naman kasing marriage certificate na ipinakita si Chean kaya dapat na hindi ko paniwalaan ang mga sinasabi nito. Pero tinanong ko pa rin si William kung wala na ba talaga siyang balak na ayusin ang sa kanila ni Chean. Dahil nga may anak na sila. Sinabi niya na hindi niya na ito mahal kaya wala na silang dapat pang ayusin, Papa Dudut. Mariel, para sa akin, pagmamahal lang dapat ang dahilan para piliin mo yung isang tao na makakasama mo habang buhay. At ikaw ang pinipili ko, Mariel. Mahal na mahal kita at sorry kung ngayon ko lang yan sinabi sa'yo. Aminado ako na may pagkukulang ako dyan pero please, hayaan mong bumawi ako sa'yo. Mariel, wag mo naman akong iwanan please. Kasi hindi ko talaga makakaya. Umiiyak na sabi niya habang nakaluhod sa harapan ko at yakap ang mga binti ko. Tumayo ka nga dyan. Huwag ka nang lumuhod, William. Naiiyak na rin sabi ko dahil labis pa rin ako nasasaktan noon. Nagmamakaawa ako sa iyo. Patawarin mo ko. Isang chance lang ang hihingin ko sa iyo at sana'y pagbigyan mo ko please. Muling pakiusap niya. Ang sakit-sakit lang kasing isipin na paano kung isang araw ay iwanan mo na lang ako. Pagod na akong masaktan. Naiiyak na sagot ko. Hindi yan mangyayari. Paninindigan kita at pakakasalan kita. Sa akin ka lang maniwala. Mahal mo pa rin naman ako, hindi ba? Medyo seryosong tanong niya. Sobra kitang mahal, William. At sa sobrang pagmamahal ko sa iyo, natatakot ako mawala ka. Nung narinig ko yung mga sinabi ni Chean, nagpadala kagad ako sa takot ko eh. Paano kung totoo yung mga sinabi niya? Naiiyak na wika ko. Sorry kung hindi ko nasabi kagad sa'yo. Kung gusto mo ikausapin natin si Chean o kung gusto mo ipuntahan natin yung anak ko. Gawin natin kung ano yung ikakapanatag ng loob mo. Ayoko nag-aalala ka sa mga ganyang bagay. Mariel, paulit-ulit kong sasabihin sa iyong mahal kita at patutunayan ko sa iyo na tama ang desisyon mo na piliin ako. Hindi pa huli ang lahat para sa atin. Bubuo pa tayo ng pamilya at magiging masaya habang buhay. Ang wika naman niya.
Paano kung hindi na kita mabigyan ng anak? Matanda na ako at sa sitwasyon ko ay malabo nang manganak pa ako. Malungkot na tanong ko. Susubukan pa rin natin pero kung hindi na talaga uubra, okay lang. Ang importante kasama kita hanggang sa dulo ng buhay ko. Mahal kita Mariel at ayusin natin to please. Pakiusap pa niya. Mahal din kita William. Mahal na mahal. Sa wakas ay tugon ko sa kanya. Papa Dudut, pagkatapos ng pag-uusap namin yun ni William ay pinili kong paniwalaan siya. At isang araw nga ay magkasama namin pinuntahan si Chean at doon ko unang nakita ang anak niya na kamukhang kamukha ni William. Pero galit na galit sa akin si Chean na kesyo nanira daw ako ng pamilya. Malandi daw ako at kung ano-ano pa kaya ang katapusan ay hindi rin kami nakapag-usap ng maayos. Ang mahalaga ay malinaw na hindi asawa ni William si Chean kahit na may anak sila. Sa ngayon, Papa Dudut ay naipakilala ko na si William sa pamilya ko at ganoon din naman ang ginawa niya sa akin. Nag-iipon na rin kami ng pampakasal at wala rin namang tutol sa pamilya namin. Ayos naman ang lahat, mapera na lang talaga kay Chean. Minsan kasi bigla na lang yan sumusugod sa bahay ni William at magsisisigaw at gagawa ng eksena. Tapos biglang iiyak at magmamakaawa sa akin na ibalik ko na si William sa kanya. Para na talaga siyang nasisiraan ng bait kaya hindi ko na alam kung ano ba ang dapat kong maging reaksyon sa kanya. Pero lagi namang sasabihin ni William na huwag ko na raw pansinin at kung gusto ko daw ba ipabarangay na si Chean. Hindi naman ako makasagot dahil naaawa din naman ako sa kanya. Ang bigat pala nito sa puso, Papa Dudut. Yung alam mong may isang babaeng halos mabaliw para sa lalaking mahal na mahal mo. Nagtatalo yung awa at pagmamahal ko para kay William. Paano ko ba dapat harapin ang ganitong sitwasyon, Papa Dudut? Sana po ay mabigyan niyo po ako ng payo. Muli maraming salamat sa pagbasa ng sulat ko. Hanggang dito na lamang po and more power sa inyo. Lubos na gumagalang, Mariel. Maraming salamat kay Mariel sa pagsulat at pagtitiwala mo sa aking YouTube channel. Alam mo mahirap talagang maipit sa isang sitwasyon na kagaya ng sayo. Pero hahayaan mo na lang bang bitawan ang taong mahal mo dahil lamang sa nahihirapan ka? Nandun na tayo sa point na hinihiling mo na sana ay isang tahimik na relasyon na lamang ang meron kayo ni William. Kaya lang hindi natin hawak ang sitwasyon. Kaya pag-isipan mong mabuti kung bibitawan mo na ba talaga siya para sa ibang tao. Dahil hindi lang naman ikaw ang masasaktan kung hindi pati na rin si William. Kung totoong mahal nyo ang isa't isa subukan ninyo na ipaglaban ang pagmamahal na nararamdaman ninyo hanggang sa mapagod si Chean sa panggugulo. Lahat naman tayo ay marunong mapagod lalo na kung hindi tayo minamahal pabalik. Kaya sigurado ako na darating ang araw na mapapagod din si Chean sa ginagawa niyang paghahabol sa partner mo. Basta gawin mo ang lahat ng tama para maipaglaban ang pagmamahal na nararamdaman mo para kay William. Para wala kang kahit na anong pagsisihan sa bandang huli. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers, lalong-lalo na sa mga OFWs. Maraming pong salamat sa inyong mga comments na aking pong nababasa. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories,
Stories.